Magandang araw po sa inyong lahat. Turo ako na po at kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Baka si Ken ay naglalaro ng basketball ngayon. Baka si Ken ay naglalaro ng basketball ngayon. Para may translate po natin itong Tagalog na mensahe po natin sa taong pamaraan, ang una nyo po munang itra-translate ay yung pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin ay si Ken. So, pag in-English po itong si Ken, Ken lang. Okay? Sumunod po na itatranslate nyo ay itong baka ay. Okay? Na kapag tinranslate po natin sa English ay might be. Okay? Yung might, yan yung baka. Yung be, yan yung ay. Tapos, ang isusunod po natin ay yung sa palagay natin na ginagawa ni Ken ngayon. At ito po yon, yung naglalaro ng basketball. Playing basketball. Tapos, saka pa po natin sasabihin yung panahon na sa palagay natin na naglalaro ng basketball si Ken. At yun ay ngayon. Pag in English po ay right now. So pag samasamahin lang po natin yung mga English na salita. Ken might be playing basketball right now. So tama na po yung pagkakatranslate natin sa ating Tagalog na mensahe. Sumunod, subukan naman po natin itong siya, tapos babae. Pag babae po, she po ang gagamitin nyo. Pero kung yung siya ay lalaki, he ang gamitin nyo. Subukan po natin ay babae para sa siya. Baka siya ay namimili ng mga grocery ngayon. Kapag in-English po natin yan, she might be shopping groceries right now. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong sila bilang they. Baka sila ay kumakain ng tanghalian ngayon. Kapag in-English po natin yan, they might be eating lunch right now. Okay po? Ngayon, ang itinuturo ko po talaga sa inyo dito ay ang paggamit nitong baka. Itong baka ay, might be, na ang isusunod po natin ay verb na may ing sa dulo. Yung sinasabi kong verb na may ing sa dulo, yan po yung action na sa palagay nyo ay ginagawa noong ating pinag-uusapan ngayon. At ito po yun, yung halimbawa ng verb na may ing sa dulo, itong playing, shopping, eating, waiting, withdrawing, fueling, driving, hanging. Okay? Na kung mapapansin nyo, puro may ing sa dulo yan. Yan po ay senyales na yung aksyon ay isinasagawa. At ang pagkakasabi nga po natin ay isinasagawa ngayon kasi naglagay nga po tayo ng panahon kung kailan. Ngayon isinasagawa yung naturang paglalaro, yung naturang pamimili ng mga grocery, yung naturang pagkain ng tanghalian. Okay po? So ito pong nasa taas, yan yung pinag-uusapan. Tapos sinundan po natin ng might na yan po o yung baka sa Tagalog na tumutulong po para sabihin natin na yung ating mensahe ay nagbibigay ideya na ito ay sa palagay lang po natin. Nanguhula lang po tayo. Hinuhulaan lang po natin yung ginagawa ng ating pinag-uusapan ngayon. Yan po yung tulong ng might. Ngayon, ito pong ay tinranslate ko bilang be kasi yung be po ay maaaring sundan ng verb na may ing sa dulo. At alam naman nyo na ginamitan ko nga po ng verb na may ing sa dulo para masabi ko kung ano ang isinasagawa ngayon ng naturang ng ating pinag-uusapan. 'Di ba? Kung ano isinasagawa niya ngayon. So para maidikit ko yung verb na may ing dito sa might, kailangan ko po ng linking verb. At ang may karapatan pong pwedeng gamitin natin na linking verb para idikit o isama dito sa might ay itong be. Ngayon, may magtatanong dyan, pwede po ba ang is, am, are, were, o kaya was na linking verbs din po yon, di ba? Unahan ko na kayo, hindi po pwede, bilang ang pwede.
Okay? Kaya tandaan nyo na. So, kung mapapansin nyo, meron silang connection sa bawat isa. Yung modal verb na might ay maaaring sundan ng linking verb na be. At yung linking verb na be, maaaring sundan ng verb na may ing sa dulo. Okay? Ngayon po, ito pong ibinibigay ko sa inyo mga verbs na may ing sa dulo ay gamit na gamit po. Okay? Pag ang ating ibinibigay na ideya ay nanguhula po tayo gamit itong might be. So, makikitandaan na po ito. Itong nakalista po dito, simula playing hanggang hanging out with Ryu. At syempre, hindi ako papayag na yan lang matututunan nyo. Dinagdagan ko pa po. Ito pa po. Yan. Waiting, taking, hanggang dito sa strolling. Yan. Hanggang dyan. Ngayon naman po, kung may magtatanong, ano ba itong salitang ngayon o right now? Yan po ay adverb. Okay? Na pwede pong isunod pagkatapos po nitong phrase natin. Okay? Na kung saan yung phrase po natin ay verb na may ing sa dulo, tas meron pang kasamahang iba pang salita. Okay? Ngayon po, may pagkakataon din po na hanggang doon lang po sa verb na may ing, tapos wala nang kasunod na salita. Pwede rin po yun. Okay? Depende po kasi sa konteksto ng inyong mensahe. Okay? Tapos, so makikitandaan po lahat ng ito. Tapos gusto ko nga pala pong sabihin na pwede rin naman pong paltan nyo yung kasunod po ng verb na may ing na salita. Katulad po nitong TV, watching TV, nanonood ng TV. Paltan nyo itong TV ng watching a movie. Pwede rin po yun. Nanonood ng pelikula. So, kayo na lang po bahala. Okay, na magpalit kung pwedeng paltan. Itong Piolo, paltan nyo ng ibang pangalan. Okay? Tapos, ano pa? Itong basketball, paltan nyo ng ibang laro, katulad ng tennis. 'Di ba? Itong lunch, paltan nyo ng breakfast, umagahan. Pwede po yan. Okay? So, nasa inyo na po yan kung papaltan nyo. Okay? So, yan lang naman po yung gusto kong ituro sa inyo. Okay? Nasa totoo lang, gamit na gamit po yan sa pang-araw-araw. 'Di ba? Na may pagkakataon na yung sinasabi mo ay hula lamang kung anong ginagawa nung ating pinag-uusapan ngayon. So, kung yun yung ideyang gusto nyong ibigay, ito na yun. Di ba? So, sana po makikipag-aralan ng mahusay itong ating aralin kasi napaka-importante talaga. At alam nyo po yun. Di ba? At maraming salamat po sa mga nagsasubscribe sa ating channel para tulungan po yung ating page. Napakalaking bagay po ng mga subscribers. At saka doon po sa mga naglalike at nag-share, maraming salamat po para makita rin naman ng iba. Dumami-dami naman po tayo. At doon po sa gumagamit ng Shopee link po ng ating page para bumili ng item nila o yung item na nasa page. Maraming salamat po kasi kahit papano, nagbibigay po yun ng maliit na komisyon dito sa ating page. Okay? Minsan nakaka 2 piso, minsan piso, 3, minsan nakaka 5 piso. Pero walang dagdag na presyo doon sa item na binili nyo mula sa page o doon sa item na gusto nyo na wala sa page. Okay? So maraming salamat. So guys, mag-aral ng maigi ha. At ginagawan ko po talaga ng paraan para kayo matuto po ng maigi sa mas madaling paraan, di ba? So maraming salamat po.